Okay? Open your Bibles to James, chapter 5. Mula po sa verse 14 hanggang 15. Sa mga may hawak ng Tagalog o Filipino versions, Santiago. Kung bakit naging Santiago si James ay hindi ko po alam. Parang ang layo, no? Parang dapat Jaime. Mali eh. Hindi ko alam bakit Santiago eh. Sige po. Open your Bibles to James chapter 5 verses 14 and 15. Babasahin ko muna po sa Tagalog, mamaya ay babasahin ko naman sa NIV. So ito po ay magandang balita, Biblia. Ito po ang sinasabi, kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Sa NIV naman po ay ito po ang sinasabi. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Tayo po ay manalangin. Panginoon, samahan mo kami sa pagkakataon ito. Dalayan ko po na kayo po ang siyang tumulong upang maunawaan namin ang mga passages na ito. Sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng kaliwanagan para sa amin ang mga sinasabi at maging maayos, Panginoon, aming pangunawa sa mga talatang ito. Dalayan ko, Panginoon, na magamit namin at maibahagi rin namin sa iba ang aming matututunan sa umarang ito. At maging kalwalhatian mo ang aming mga mauunawaan sa mga talata na sinasabi sa aklat ng Santiago. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papulit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam nyo, yung wrong context ay malaki ang damage na nagagawa. Kahit po sa simpleng pamumuhay natin, kapag mali yung konteksto ng pagkakabasa natin sa isang bagay, ay mamamali kayo ng intindi. Bibigyan ko kayo ng sample. Kung nakakita na kayo ng pabalat ng shampoo o yung lalagyan ng shampoo, okay, pag hindi nyo binasa ng maayos yung nakalagay sa lalagyan ng shampoo, kayo ay magkakaroon ng maling intindi. Okay? Kapag mali ang basa ninyo, pwede nyo isipin na ang shampoo po ay masama sa ating katawan kasi ito po ay nakakataba. Natawa kayo. Kasi mga nakalagay madalas sa shampoo adds additional body. Hindi natawa yung iba. Hindi nyo nakita yun sa shampoo nakalagay. Oo, di ba? Nakalagay doon, adds additional body. So, ang ibig sabihin nung manufacturer ng shampoo ay volume nung buhok. Pero pag sinabi, binasa nyo na nakalagay na adds additional body, so ibig sabihin, tataba kayo. Yun yung dahilan. Kasi pag nagsha-shampoo kayo, pinapadaloy nyo sa katawan, kaya tumataba tuloy. Ganun ba yun? Hindi. Yun yung wrong context. Kasi kapag yun ang intindi nyo, dapat ang gamitin nyo na lang sa paliligo ay yung dishwashing liquid. Kasi nakalagay doon, it cuts all the grease and oils and the fats. Di ba sa Joy nakalagay, it cuts all the grease, the oil, and the fats in your dishes. Okay, so nakakapayat pala, Pastor, ang dishwashing liquid. Subukan nyo magpaligo, tingnan ko lang kung hindi kayo mangati kapag yun lagi ang ginagamit nyo. So yung wrong context, pag hindi natin nabasa ng tama sa unawa nung author, o nung sumulat, o nung nagsabi, at hindi nyo inintindi kung ano yung gusto niyang sabihin, magkakaroon kayo ng mali at nakakatawang interpretasyon. Tama po ba? Okay? So, dapat unawain natin ito sa kung ano yung inintindi o sinasabi nung nagsalita. Isa po sa napaka-guilty na verse na madalas na ginagamit ng marami itong James chapter 5 verses 14 and 15.
Actually, one time, meron po akong sinita na estudyante ko kasi meron siya sinabi na sa kanyang post na nakalagay doon, I declare healing. Sabi ko sa kanya, hindi yan makukuha sa declaration. Kailangan mo na, syempre, kailangan manalangin, pero kailangan mo rin uminom ng gamot. Okay, tapos yung isang pastor ay nagalit kasi ang iniisip niya, yan daw ang problema kasi binanggit daw ng James na dapat manalangin. Nagtatrust daw kasi tayo sa gamot. Samantalang ang sinasabi sa James ay ipanalangin ng mga pastor o ng mga elders. Okay, kaya yung mga kabataan, wala kayong karapatang manalangin para sa mga miyembro kasi mga matatanda lang ang pwede mag-pray. Ganun ba yun? Elders. Okay, hindi po. Okay, so iintindihin natin mabuti yung sinasabi dyan sa James. Okay, yan ang problema dyan kapag hindi nyo yan binasa in context. Madalas kasi, ikinok-quote itong James chapter 5 para sabihin at para angkinin na kailangang ipanalangin ang may sakit para gumaling. Pero gusto ko kayong hamunin, ilang panalangin na ang ginawa nyo sa tao na may sakit at hindi gumaling? Hindi ba't marami na? Meron pa nga kayong pinag-pray na namatay. Di ba? Ako, tatay ko, pinag-pray ko pero namatay. Pastor pa naman ako. At gano'n, hindi gumaling. Namatay. So, ano ibig sabihin nun? Ineffective ba yung prayer ko? Okay? Or, pwede yung sabihin, pag binalikan natin yung passage, Pastor, baka kulang kayo sa pananampalataya. Bakit? Kasi binanggit dyan, sa verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. So, kailangan may pananampalataya. Baka naman kulang sa pananampalataya yung tao, kaya hindi gumagaling. Di ba? Kaya nga kapag merong mga crusades, laging binabanggit ng preacher, manampalataya lang kayo, so kailangan lang ng pananampalataya. I-exercise nyo yung faith, na i-exercise ang faith. Okay? So kailangan palakasin, kailangan galaw-galaw ng konti para lumakas. Ano ba yun? I-exercise ang faith. Wala pong binanggit na pagpapalakas ng faith or mas matibay na faith ang kailangan. Ang sabi lang dito is prayer offered in faith. So pag nanalangin ka, nanampalataya ka, si God ang siyang bahala doon. That's what the prayer offered in faith means. Hindi po ito katulad ng iniisip ng marami. Ngayon ay dadako tayo doon sa mga bagay na medyo critical sa issues dito sa passages na ito. Okay? Unang-una dyan yung tinatawag na faith. Marami ang nag-i-interpret ng passages na ito, na this is about faith. Okay? Na ito ay patungkol sa faith. Pangalawa, marami rin na nagsasabi na this is about healing. Kasi ang kailangan ng tao ay manalangin ng buong pananampalataya para siya ay magkaroon ng healing. But, if you would read, starting with verse 13, diyan, hanggang verse 18, actually, pag binasa niyo yan, simple lang naman ang gusto sabihin ni James o ni Santiago. In every circumstances, pray. Simple lang po. Wala siyang ibang gusto sabihin dyan. In every circumstances, pray. Sa lahat ng pagkakataon, manalangin. Okay? Kaya ngayon, buksan niyo ulit yung Bible niyo, babasahin natin mula verse 13 hanggang verse 18 para makita niyo yung buong context. Kung mapapansin ninyo, iisang paragraph, yung mula verse 13 hanggang 18. Tama ba ako sa mga Bible nyo na iisang paragraph yan? Di ba? Isang paragraph lang siya. Kasi isa yung thought niya. It's all about prayer. What, when, and why to pray. Okay? Bakit kailangan manalangin? Ano yung panalangin? Sa kailan ginagawa? When? And how we should do our prayers. Paano? Sabi dyan, verse 13, is anyone among you in trouble? Let them pray. May problema kayo? Manalangin kayo. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Yung songs of praise po ba is a form of prayer? Yes. Okay. Is anyone you sick? Call the elders. Pray na naman. So, kung titingnan yung mabuti, ang gustong tukuyin dito ni James, sa simula pa lang, gusto niya ipakita dito, na in every situations that we have, we should pray. If we are in trouble, pray. If we are happy, pray. If you are sick, pray. So walang tinutukoy dito na yung hinihingi ninyo, yung gustong sabihin dito na tutugunin.
Ang gusto sabihin dito ni James, manalangin kayo, manalangin kayo, manalangin kayo. That's it. Kahit ano pang circumstances nyo, trouble man yan, happiness man yan, o sickness man yan, pray. Yun yung gusto sabihin ni James. Kaso, dahil pinuputol natin, parang yung pagbabasa nung sa pabalat ng shampoo at pabalat ng dishwashing liquid, binabasa lang natin siya ng paputol-putol, so magkakamali tayo ng interpret. Okay? Pag binasa nyo lang yung verse 14 or yung verse 15 lang per se, iisipin ninyo na positive thinking ang kailangan. Okay? Kailangan ng positive. Pastor, positive lang para gumaling. Parang gano'n lang yung mangyari, lalo na yung verse 15. Kasi sabi ng verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. So, dapat yung prayer offered in faith. So, idudugtong yan sa definition nila ng faith, patungkol sa faith, na ang faith ay pananampalataya sa bagay na hindi nakikita. So, ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung paggaling ay pananampalatayanan mo na. Yun yung common na interpretation dyan. Okay? Ngayon, ipapanalangin ng buong taimtim, may kasamang pikit, luha, sipon, at pagpapagutom sa sarili, tapos pananampalatayanan mo with all positive thinking, at iisipin mo na tutugunin ka na ikaw ay gagaling. Pag hindi ka gumaling, ano sasabihin? Kulang ka sa faith. May sinabi bang ganyan si James? Wala. May sinabi bang ganyan ang mga disciples? Wala. Walang tinuro kailanman na patungkol sa positive thinking ang Bible. Okay? Ang faith po ay hindi positive thinking. Ang faith po ay pagbibigay ng iyong pag-asa sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng faith. Ibig sabihin, umangasa ka na si God ang siyang bahala sa lahat ng bagay. Yun yung faith. Ngayon, kung gagaling kayo o hindi, kanina nakadepende sa faith nyo? Kay Lord. Kung pagagalingin kayo, praise God. Kung hindi, may will niya yun. Yes or no? Lalo na kung mamamatay na yung tao, kung kinuha siya ni God, dahil ba sa kulang kayo sa pananampalataya, kaya siya namatay? No. Gusto na ni God eh. Panahon niya na yun, kahit na anong gawin natin, kahit na anong, ito nga yung kahit na gano'ng karami yung pera niyo, if God says, it is your time, it is your time. Okay? Ganun yun. Kaya nga kahit na anong gawin natin, kapag sinabi na ng Panginoon, wala na, wala na. May magugulat nga kayo, wala namang pera. Di ba? Walang pambili ng gamot. Walang pera. Ang tagal lang may sakit. Pero hanggang ngayon, buhay. Ayaw mamatay-matay. Di ba? May ganun eh. Di ba? May ganun. Why? Because hindi pa oras at hindi pa siya kinukuha ni God. Hindi pa kalooban ni God eh. Di ba? Hindi ba nakakainom ng gamot yun? Di ba? Lagi namang kapos. Malnourished pa kung tutuusin. Pag nakita niyo yung pagkain nila sa hapag, talaga naman walang kasusta-sustansya. Araw-araw, noodles lang, Lucky Me, na pinaghati-hati pa nila kasi isang katerbang sabaw yung nilagay para umasya sa pamilya. Pero hindi sila mamatay. Buhay pa rin sila. Minsan yun, nakatira lang sa ilalim ng tulay, katakot-takot na mikrobyo yung nakakain, nalalanghap, nasisingon, pero hindi naman namamatay. Why? Hindi nila oras eh. Diba? Ibig ba sabihin no, mas matibay ang pananampalataya nila kaysa sa mga namamatay agad? No. Hindi ganun yun. Hindi yan dahil sa mas matibay yung pananampalataya nila, kaya mas tumatagal sila. Okay? Pag sinabing faith, offer your prayer in faith, ibig sabihin, you lift it to God and you left it to God. You lift it, ibinigay mo, itinaas mo sa Panginoon, then you left it. Ano ibig sabihin na you left it? Iniwanan mo, bahala na si God. Okay? Tandaan nyo yun ha? You lift it, then you left it. Diba? Itaas natin sa Panginoon, then iwanan mo sa Kanya. Yun yung ibig sabihin, no? Offer in faith. Hindi ibig sabihin na mas mataimtim, mas matindi yung pikit mo, di ba? Pagka mataimtim na prayer, ano itsura na nagpe-pray? Nakagano'n. Diba? With matching paninigas ng balikat saka ng mga kasukasuan yun eh, kapag mataimtim na prayer. Ganun ba yung mataimtim na prayer? Diba? Nakasimangot pag nagpe-pray. Itsura pagka yung mataimtim, yung ba? No. Ang mataimtim na pananalangin ay buong pag-asa mo na ibinibigay mo sa Panginoon sa kalooban niya yung iyong panalangin. Yun yun. And then, whatever the will of God is, it's up to me.
Kaya nga, in every prayers, laging sinasabi, is thy will be done. It should be. Kung papasin niyo yung prayer na itinuro sa atin ng Panginoon, o sa kanyang mga disciples, tinuro ng Panginoon, is, thy will be done. Yung kalooban ng Ama, siya pinaka-importante. Let's say that God would give us the privilege of allowing our wills to be done. Sa tingin ninyo, ano kaya ang mangyayari? Kung ang kalooban natin ang siyang masusunod sa bawat panalangin natin, ano sa tingin niyo ang mangyayari? Mapapabuti kaya tayo? Yes. Kasi madalas, ang ating mga panalangin, madalas po ay mansarili kagustuhan. Ayaw nyo man pong aminin, pero karamihan sa panalangin natin ay pakabig. Excuse me. Okay? Ayaw man natin aminin, pero ang prayer natin madalas, iniisip natin yung ating well-being, kung saan tayo mas magiging komportable, kung saan tayo mas magiging magaan yung ating buhay. This is what most our prayers consist about. Madalas. Kaya nga, it should be always according to the will of God. Kasi kapag according to our will, it is very dangerous. Nakakatakot. Diba? Sa mga wala pang asawa, sa mga nananalangin ng kanilang mga magiging partner sa buhay, pagka nag-pray kayo, usually pagka nag-pray tayo, meron na tayong target kaagad. Lord, sana siya na. Diba? Not knowing kung ano mangyayari sa inyo kung siya yung mapapangasawa ninyo. Diba? Tapos magugulat na lang kayo na darating yung panahon, iiyak-iyak kayo or maghihiwalay kayo someday kasi bakit siya yung binigay ni God? Diba? Yun yung madalas na nangyayari. Kasi iniisip natin na yung kalooban ni God should be under our will. It should not be. Dapat kung ano yung kalooban ni God. Kaya kapag nagpe-pray tayo, diba? Kung ano yung kalooban ni God, hindi yung kalooban natin. So, yun yung prayer in faith. Okay? Gusto ko pang makita ninyo, yung gusto sabihin dito ni James sa chapter 5, verse 13 hanggang 18, is part of the pastoral ministry and part of the fellowship ministry of the church. Okay? Ito ay trabaho ng pastor. Ang alin? Ang ipanalangin yung kanyang mga pinagkatiwalang tupa ng Panginoon sa kanyang inilagak ng Panginoon sa kanyang pamamahala. Okay? Gayon din, ito rin ay ministry ng church in the essence of the fellowship. Kaya nga sinabi na, is anyone among you sick? Tingnan yung sinabing, let them call the elders. Halimbawa, meron sa inyong mga kapatiran na may karamdaman, ay huwag niyo pabayaan yung kapatid niyo na may karamdaman. Tumawag kayo ng mga matatanda sa iglesia o yung mga elders sa church which are the pastors. Call them up. Okay? Para malaman, baka hindi alam nila, pastor, may sakit na pala to. So, tawagan niyo sila. Okay? So, nandito yung malasakit ng isa't isa para sa isa't isa. At kung matatandaan ninyo, when I discuss James, nung time na diniscuss ko sa inyo, itong book of James, nabanggit ko sa inyo na gustong ipakita ni James, ano ba talaga ang buhay dapat sa loob ng church? Sa church, dapat dito unang napapakita yung pagmamahal, pagkakaisa, at yung pagkakapantay-pantay. Okay? Kaya nga importante dito sa James, para sa kanya, importante yung pagmamalasakit sa isa't isa. Lalo na in the sense of prayer. Okay? In the sense of prayer. Kaya nga dito sa church, lagi nating pinapractice before we listen to the preaching, ay magkaroon muna tayo ng time para makapag-pray tayo sa isa't isa. Okay? Para masigurado natin that we exercise the praying for one another. Kailangan nating may pakita rito yung ating pagmamalasakit sa gayon din. Kaya ko po yan na lagi pinagagawa sa inyo para alam niyo kung ano nangyayari sa bawat isa sa atin. Okay? Para pag uwi nyo sa bahay nyo mamaya, hindi naman para pagchismisan nyo yung kasamahan natin sa church, but para maalala nyo, ay, si kapatid ko, ito pala, may problema pala, dapat pala ipag-pray. Ay, ito pala si kapatid ko, ganito pala pinagdadaanan niya. Kasi sa pamamagitan ng ating prayers, na ilalabas natin yung ating mga hinaing, yung ating mga kalungkutan, yung ating mga suliranin, at dito rin natin na ipapakita yung pagmamahal natin sa isa't isa. Okay? Kaya nga, dinidiscourage ko lagi yung
unspoken prayer. Noong ko pa yung discourage sa church na kapag ayaw sabihin ko ano yung pag-pray. So, ano pag-pray namin sa inyo? Unspoken yan. Diba? So, we encourage here na sabihin nyo, ano gusto nyo ipanalangin? Hindi naman para i-chismis kayo, kundi para ipakita yung pagmamalasakit natin sa isa't isa. Okay? So, una, pinapakita natin dito sa pamamagitan ng ating diskusyon na mali yung unawa ng marami patungkol sa prayer offered in faith. Okay? Pangalawa, this passage is not about healing. Hindi ito patungkol sa healing, but this is about prayer in every circumstances. Huwag niyo siyang isipin na patungkol lang yan sa healing. Pangatlo, pinapakita natin sa passages na ito po ay ministry ng mga pastor at ng isa't isa in the essence of our fellowship, especially through praying for one another. Okay? Ngayon, i-discuss na natin siya, yung mga nilalaman dito, especially yung mga nakalilito ng mga bagay. Okay? Ang sabi dito sa verse 14, since nabasa na natin yung 13 kanina, sabi ng verse 14, "Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective." Tapos nagbigay ng example sa verse 18. "Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops." Titingnan natin po kung ano ang konteksto na sinasabi dito ni James ng mabuti. Is this all about healing or not? Okay? If this is all about prayer, ano yung sinasabi dito illness o sickness o karamdaman? Kasi, kailangan nating maintindihan dito para mas lalo nating mag-grasp yung reason kung bakit binanggit sa kahuli-hulihan sa verse 16, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other." Bakit binanggit yung confession? Ito po ang dahilan kung bakit naging doktrina ng Roman Catholicism yung auction of the dead. Yung kanilang pangpitong sakramento. Yung auction of the dead. Ano yun? Yung pagpahid at pananalangin sa mga mamamatay o namatay na. Okay, actually, yung auction of the dead is not for the dead lang, but before the death. Meaning, you are in your deathbed, dapat ipatawag mo na yung pare. Kaya nga, kung kayo ay nabuhay ng mga 70s, 80s, pagka may mga palabas na mamamatay, ano lagi ang nangyayari sa, nagpapatawag ng pare, binibendisyonan. Yung mga nabuhay ng 90s, hindi na masyadong nakita yan sa mga pelikula sa mga TV shows. Pero sa mga, lalo na sa mga comedy na palabas ng 70s, ng 80s, lagi pinapakita yan na pagka mamamatay na, naghihingalo pa lang, nagpapatawag na ng pare sa mga pelikula. Kasi sa doktrina ng Roman Catholicism, yung auction of the dead, kailangan ipanalangin yung tao bago siya mamatay o kapag namatay na siya. Kasi kailangan niyang mag-confess ng sin. Okay? Mag-confess ng sin. Yun yung iniisip nila dyan. Kaya lang, yun ba yung gustong sabihin dyan? Okay? So, yun yung isa sa mga tanong. Isa pang tanong, Pastor, if this is not about healing, or this is not about patungkol sa faith, sa prayer, bakit may ibang mga passages na tinatalakay yung patungkol sa pananalangin na may pananampalataya? Okay? Tingnan niyo yung Mark chapter 1, chapter 11 pala, verse 24. Sorry po. Mark 11:24, pakibuksan. Sabi po dito, "Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it and it will be yours." Wow. So, talagang positive thinking, pastor eh. Diba? Believe
and it will be yours. Ang tanong, yun ba yung context dyan? Okay? Hindi ko di-discuss ngayon yan, yung mga passages na yan. Gusto ko lang makita ninyo na ito yung nagpalabo. Yung unawa dito ang nagpalabo dun sa James. Imbis na nagpaliwanag, lalo pong lumabo yung James kapag kino-quote itong mga passages na to. John 14, isa pa po. John 14, verse 13. John 14, verse 13. Ito po sinasabi. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. Wow. So lahat ng hihiling nyo sa Father, bibigay ko. Yan. So yan yung mga dinudugtong. Kukunin yan, yung Mark 11. Tapos kukunin itong John 14. Itatahi yan dun sa James. Ididikit dun sa James chapter 5, verse 15. At bubuo na isang doktrina. Ang doktrina ng matinding pananampalataya. Na kapag ikaw ay nanalangin ng buong pananampalataya, ibibigay ito ni God. Boom! Ang problema, this is not the context. Doon sa Mark, ang context po nito, ini-encourage ni Jesus sila, the apostles, to pray. Yun yung context doon. Sa John naman, ang tinutukoy dito na hingin ay yung Holy Spirit, yung gabay, and the Holy Spirit person na pinramis ni Jesus na papalit sa Kanya kasi mawawala na sila. Kung naalala ninyo, discuss ko ito sa inyo. Kasi maiiwan na sila. So wala silang gabay. So the Holy Spirit will be the guide. Kaya ang sinabi ni Jesus, hingin nyo, ibibigay na naman yun. Whatever you ask, it will be given. So ang hinihingi sinasabi nun is the Holy Spirit, the guide, the helper. Okay, yung kaaliwan ni God. So hindi yung every prayer that you want. Okay? Hindi yung lahat ng greediness natin. Tapos lalakipan pa yan, hindi lang ng prayer na may pananampalataya. Lalakipan pa yan nung diniscuss natin nung nakaraan na in Jesus' name. Hingin ninyo ito in Jesus' name. So, lalo nang nagkagulo-gulo yung doctrine at pananampalataya dun sa katuruan na panalangin may matindi o matiimtim na pananampalataya. Okay? Pero when you look at, balik tayo sa James. When you look at James, may mapapansin kayong mga bilanggit dyan. Kung babasahin nyo yan, magiging pahirap kung ito ay katuruan sa panalangin may siguraduhan, magiging pahirap sa interpretation dyan, yun nilagay dun sa verse 16 ni James. Bakit kailangan confess your sins? Ba't kailangan yung confess your sins? Akala ko ba offered in faith lang? Okay? Ba't kailangan yan? Ang issue kasi dito is James really talks about healing of physical body alone. Yun lang ba ang tinutukoy dito ni James? Sino po sa inyo ang merong ESV Bible? Ate Flor, ano ang sinasabi sa verse 15? Pakibasa po ng malakas. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Bakit ginamit doon? Pakibangin nyo nga po ulit. Ate Flor, yung and the prayer offered in faith will make what? Save. Who? Said he will save the one who is sick. Bakit sa ESV ang ginamit, hindi will heal? Bakit sinabi is will save? Yung Holman Standard Christian Bible o HSCB, yun din ang ginamit. He will save. Sa mga versions ng marami, ang nakalagay is He will make the person well. Hindi sinabing He will heal. Anong version niyo sa'yo? Revised, RSV. Nakalagay save. Oh. Sa NRSV rin, ang nakalagay is He will save. New King James at Eden, save din. Bakit ang intindi ng marami kapag pinanalangin ng buong pananampalataya ay gagaling? Bakit hindi
maliligtas. Ang sinabi pala ay maliligtas. Oh, naiintindihan niyo na ba yung context ni James? Ngayon pa lang, nagkakaroon na ba ng liwanag sa inyo? Isang word lang yung nagkatalo tayo dyan, mga kapatid. Isang word lang. Dahil sa hindi maiging pagbabasa o dahil sa hindi tamang interpretation din, lalo na ng NIV. Dahil ang NIV ang pinakamadalas na ginagamit ng sangkakristyanuhan nowadays. Ang ginamit ng NIV is what? Heal. He will heal. Bakit ang ginamit ng ESV, ng New King James, ng NRSV, ng HSCV ay save the person? Dahil yung original context niyan is not about physical healing alone. But the context is, kung mamamatay man yung tao, anong mangyayari sa kanya? Kailangan yung tao ay maipanalangin at kailangan yung taong yan na offered in faith, lumapit siya sa Panginoon, though he is in his deathbed. He repented. Ang sabi doon, if he repents, ang sabi doon, binanggit ba? If they have sinned, they will be forgiven. Bakit karugtong ng save yung forgiven? Yun yung isang question dyan. Kasi binanggit din naman sa NIV yung heal, pero ang karugtong nun is will be forgiven din. Kaya dapat magkaroon tayo ng kaisipan dyan, ano ba tinutukoy dito? Is this about physical healing alone? O though he is in physical deathbed o meron siyang sakit, ang importante dito ay hindi lang yung kagalingang physical, but yung kailangan ay mapatawad siya ng Panginoon. So anong dapat nating ipanalangin para doon sa tao ngayon? Salvation. Hindi lang yun, yung kapatawaran. Kasi binanggit dyan, di ba? Tingnan niyo yung karugtong. If they have sinned, they will be forgiven. Tingnan niyo yung verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So yung healing na tinutukoy dito, though it may pertain to physical healing, kasi iniisip nila na ang karamdaman lagi nakaugnay sa kasalanan. Yes, iniisip yon ng mga Hudyo, na kaya sila may karamdaman dahil meron silang kasalanan. Kung natatandaan ninyo, merong isang lalaking bulag, pipi at bingi mula ng pagkasilang. Tapos ang tanong ng mga disciples, sino po ang nagkasala? Ang nanay po ba niya o ang tatay niya o siya? Ibig sabihin, sa isip ng mga Hudyo, yung sakit na dinadanas ng tao ay dahil sa kasalanan. It's either kasalanan ng kanyang mga magulang o kasalanan niya per se. Okay? So yun yung isa sa mga iniisip nung sinulat ito ni James, na pwedeng interpretasyon na yung kasalanan ng mga tao ay nagdudulot ng karamdaman, kaya dapat siyang mapatawad para siya ay gumaling. Pero, kung titingnan nyo mabuti, this is not just about physical healing alone. But the most important here is the forgiveness of the sin of the person who was sick o yung may karamdaman. Kaya nga, walang garantiya dito ng physical healing per se. Meron bang garantiya dyan? Wala. Hindi physical healing yung gustong sabihin dyan. Okay? Yan ang problema if we would just read lang ng walang pag-unawa dun sa context. Kaya nga, kung meron kayong extrang pera, mas maganda if you have an additional versions of the Bible, if you have. Kung meron kayong pambili ng iPad or ng Android, libre kasi yung karamihan sa mga Bible. Ngayon, kung wala naman, meron kayong extrang 300, 150 or 200 plus, may mabibili na kayong mga extrang versions ng Bible. Kasi mas maganda na ma-compare ninyo at makikita niyo yung variance. Kasi kapag isang version lang yung tinitingnan nyo, nakatingin lang kayo sa kung ano yung tingin ng translator. Okay? Yung NIV po kasi, siguro magkakaroon ako ng isang Sunday to explain to you about the translations. Itatopic ko yon one time na patungkol sa ano ba talaga, bakit kailangan natin ng multi-translations sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Kasi importante yan, kasi
Depende sa nag-translate kung ano yung ililitaw nila. Di ba? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang example. Sa mga Pilipino, kapag nakakita kayo ng isang tao na saksakan ng pangit, ano yung words na ginagamit ninyo? Ha? Pangit-pangit, di ba? Tingnan mo yan, ang pangit-pangit. Gamitin nyo yun sa English. Ugly-ugly, mali. Di ba? Nanonood ba kayo ng mga Tagalize na movie sa Channel 7 sa Channel 5? Hindi nyo ba napapansin na ang pangit panoorin kapag tinagalog yung English movie? Bakit? Kasi tinatagalog nila literally. Di ba? When they Tagalize it literally, pag tinagalog nyo, yung mga jargons ng kano, hindi magandang pakinggan sa Pinoy. Ganon din yung mga lengguwahe ng Pinoy, pag ginargon ninyo, tapos translate nyo siya into English. Hindi pwede. Yun lang saksakan ng pangit, Englishin nyo yun. Pwede? Di ba? Di ba? Stabbingly ugly. Di ba? Saksakan ng pangit, stabbingly ugly. Di ba? Hindi pwede, di ba? Hindi uubra. Yung madalas na joke ko, yung in bullet day, I will giant you. Balang araw, paghihigantihan kita. Hindi pwede, di ba? Hindi swak yung mga Tagalog words. Ganon din minsan sa translation ng Hebrew and Greek words when they are translated into English. Kaya nga, yun yung ginagawa, doon guilty yung ilan sa mga translations. At doon, nagkakaroon tayo ng problema sa interpretation. Kaya nga dito sa James, maraming naligaw. When some of the translations translate it into word, it will be healed. When the original wants to say, they will be saved. Oh. Na pag-pray bago mamatay? Na mag-pray sila? Why not? Kung, ang problema kasi nila, mali, sino yung nag-pray, di ba? Pero yung concept nila to pray before mamatay. Pero pansinin ninyo, sino yung dapat na nagpe-pray? Sino dapat yung lumalapit kay God? Di ba? Hindi lang yung ipag-pray siya per se or laying of hands to eh. Hindi lang yun yung concern dyan. But the person who is sick is seeking for repentance. Seeking for forgiveness. If that's the case, why not? The problem with our mentality nowadays, kung kailan mamamatay at hindi na kayang mag-pray, hindi na makakita, hindi na makarinig, saka natin pupuntahan. That's not the case here. Though, it may be na parang ganun yung concept ng marami, pero hindi ganun yung gusto sabihin dito. Tingnan niyo yung kasunod ng verse 16, di ba? Sabi dyan therefore confess your sins. Pansinin niyo yun. Kaya nga dapat lagi kayong nagko-confess ng inyong mga kasalanan. Will you, aantayin niyo pa ba na nandun kayo sa deathbed? Kaya nga dapat lagi tayo nagko-confess ng sins natin. Because hindi niyo alam kung kailan tayo mamamatay. Diba? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. That's why we should confess our sins. Okay? Kuha po ba na naintindihan? Kung tatanungin ninyo kung tama yung concept nila na pinupuntahan yung mga bago mamatay, yes, why not? Even us, we can do that and we should. Walang problema. Pupuntahan natin, ipapanalangin natin, tapos sasabihin natin, i-encourage natin yung tao na magsisi ng kasalanan. Why? Why not? Bakit hindi? Kung pwede. Kaya lang ang tanong, kaya niya pa ba? Yung pupuntahan nyo? Usually kasi nangyayari, di ba, maraming mga Christians ang ginagawa kung kailan yung talagang yung bigla yung, sabihin mo, in Jesus' name, sabihin mo. Pipilitin pa natin manalangin yung tao. Sige na, i-confess mo. Hindi na kayo mag-confess noon. Dapat nung bago pa. Di ba? Bago pa. Ang problema kasi minsan, sa atin din, yung mga mismong mamamatay na. Pagka malakas pa, ayaw. Di ba? Pagka malakas ayaw, share nyo ng gospel, ayaw. Kung kailan yun nandoon na at mamamatay na, saka, ipatawag niyo si pastor. Di ba? Saka pa lang magpapatawag ng pastor, ipapatawag si brother, mamamatay na ho kayo
12 ng madaling araw, wala tayong matatawag. Diba? Yun yung nagiging problem natin sometimes. So, it may be funny, pero kaya nga, yung encouragement ni James, that's why we should always confess our sins. Diba? Kung merong kasalanan, mapatawad siya. Kailangan siyang mapatawad. Kailangan niya humingi ng tawad. Kaya nga, therefore, confess your sins. Another question that you may ask, Pastor, ba't binanggit dyan yung oil? Hindi nyo ba natanong yon? Verse 14, among you, seek, let them call the elders of the church, pray over them, and anoint them with oil. Tama pala yung mga Shaddai. Diba? Tama yung mga Shaddai. Bakit? Anong ginagawa ng mga Shaddai? Meron silang pinag-pray ni Brother Mike, yung puging-pugi. Diba? Yung oil na pinag-pray ni Brother Mike, may anointing yun eh. Nakabalot dun sa panyo na may Psalm 91. Diba? So, kailangan papahiran ng oil. Yung ba yun? Hindi po. Oil here may mean two things. Okay. Number one, oil in their time is ointment. Hindi lang siya basta-basta oil na galing sa virgin coconut. Okay? O kaya hindi lang yan sa nilangis na nyog. Yung oil nila, noong time nila, is oil with special herbs and spices. Okay? Nilagyan nila ng mga spices yan. Yan yung ginagamit nila pang-anoint. Okay? Sa mga may sakit. Kaya nga, yung mga may ketong dati, ng Old Testament, pinapahiran sila ng oil. Okay? Yung mga namamatay, pinapahiran sila ng oil. Tandaan ninyo that their medicinal stage of their time is very primitive ba? Masyado pang hindi pa ganun kahinog yung kanilang medicinal discoveries. So, yung kanilang mga gamot ay dinadaan nila sa mga oil. Okay, meron silang mga pamahid na mga oil na ginagamit na panglangis. Kung natatandaan ninyo, yung The Good Samaritan, kung natatandaan niyo yung Good Samaritan, yung Samaritan, nung nakita niya yung nagulpe na lalaki, na tao, ano pinahid niya? Oil. Binuhusan niya ng oil. Because oil for them is medicinal noong time nila. Okay? The another function of oil may be, I want to be clear with this. Hindi ito clear, but maybe, ang gamit ng oil sa Old Testament, sa New Testament, is for anointing, o yung pagtatalaga. Okay? When they say na nilagyan nila ng oil yung tao, pinahiran nila ng oil, ibig sabihin, tinalaga na itong taong to. So, kung mamamatay na yan, tapos nag-confess siya, humingi siya ng tawad, na ipag-pray siya, at pinahiran siya ng oil, tapos ipinag-pray siya with faith, they left him to the Lord. Ano ibig sabihin nun? Ipinagkatiwala nila ng mga elders, yung taong iyon, kay God. Okay? It is a symbolical gesture para ipakita na ang taong ito ay pinagkakatiwala na namin sa Panginoon. We anoint you. Ikaw ay sa Panginoon pagka ikaw ay kinuha ng God. Okay? Yun yung essence ng isa pang use ng oil. So, walang magic power ang oil. Okay? Walang magic power ang oil. Huwag kayong maniniwala doon sa mga pinapalabas sa Channel 9 sa Channel 4 na mag-donate lang kayo at padadalhan kayo ng handkerchief sa kanang oil. Okay? Para mag-donate lang kayo ng $5, tapos ay padadalan kayo through LBC ng oil sa ng green handkerchief. Okay? May presyo pa ipapadala nyo. Kailangan $5. Okay? Tumataas ang dollars ngayon. So, mentras tumataas ang dollars, tumataas yung bibigay sa kanila. Okay? So, nakakilabot kasi ito yung mga interpretations ng marami dahil sa hindi iniintindi yung context. Okay? So, if you would seek the real context here, ang context is not just healing physical illnesses, but that person to be saved, to be forgiven. Yung tao yun, more than the physical healing, kailangan niyang mapatawad siya. Okay? Yan din ang magpapatibay kung bakit ang ginamit na example ay hindi patungkol sa healing na ginawa ni Elijah. If you would read Elijah's life doon sa Kings, sa Chronicles, nagpagaling si Elijah. Tama?
bumuhay pa nga ng patay. Kung natatandaan ninyo, si Elijah po ay bumuhay ng isang bata. Merong isang bata sa tinutuluyan ni Elijah na namatay. Ang ginawa ni Elijah, dinapaan niya yung bata na nagpray siya kasi namatay yung anak nung tumulong sa kanya. Ginawa niya, ipinagpray niya yung bata at yung bata yun ay sinoli niyang buhay dun sa nanay yung bata. Bakit kung ito ay patungkol sa healing, bakit hindi yun ang ginamit na example ni James? Bakit ang ginawa example ni James ay patungkol sa pananalangin, patungkol sa ulan at pagtigil ng ulan? Ano ba ang issue patungkol sa pag-ulan at pagtigil ng ulan nung time nila? Sa Moab, kung natatandaan ninyo. Bakit pinatigil ng Panginoon ang ulan? Bakit nagkaroon ng tagtuyot? 3 taon ng tagtuyot. 3 at kalahating taon. Bakit? Dahil sa sama nino. Nung hari at ni Jezebel. Kung natatandaan ninyo. Diba? Sa sobrang kasamaan ng hari, si Haring Akan at ni Jezebel. Okay? Itong si Elijah, ang sabi niya, dahil sa kasamaan nyo, and also the people, yung mga tao noon, dahil sa kasamaan nila, hindi niya pauulanin sa loob ng 3. Hanggang hindi niya sinasabi. Diba? Hindi uulan hanggang hindi sinasabi ni Elijah. So, anong issue? Ang issue is all about sin. So, nung nanalangin si Elijah, this is a symbolical na nagpapatawad na ang Panginoon, kaya bumuhos na uli yung ulan. Kaya nga, patungkol sa prayer, patungkol sa pagpapatawad, yung pinag-uusapan dito. Kasi, when you pray for somebody who is seeking the Lord, who is asking for forgiveness, God will forgive that person. Yun din yung essence ng Matthew chapter 18. Kung saan merong 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandun yung presensya ko sa kanila. Patungkol yun saan? If there is a person na nagkasala, dalhin siya sa church, dapat i-confront siya. Diba? Dahil ang kasunod nun, kung ano yung mapagkakasunduan nyo dito, yun din ang pagkasunduan sa langit. Kung patatawarin yung kapatid na yun, patatawarin siya ng Panginoon. Kung hindi siya patatawarin, hindi siya patatawarin ng Panginoon. Why? Kasi yung presensya niya sumasa inyo. Kasi alam niyo kung ano ang patakaran ng Panginoon. Kung yung tao yun ayaw magsisi, anong kapatawaran na aangkinin niya? Ang kapatawaran po, ang ebidensya, ang pagsisisi po, ang ebidensya ng kapatawaran ng Panginoon. Di ba? Nung diniscuss ko sa inyo yung repentance. Repentance is not the cause of forgiveness. Repentance is the evidence that that person is forgiven by God. Because that person was first one. Ano muna nangyari doon sa taong yun? Kaya siya nag-repent. Ha? Nagkasala siya. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinatawad siya. Therefore, anong ginawa sa kanyang patay na espiritu? Binuhay siya. Ang tawag doon? Regeneration. O yung tinatawag doon sa account sa John 3:16, kay Nicodemo yung magiging born again. Kailangan siya isilang. Para isilang siya, ano mangyari? Bubuhayin muna siya ng Panginoon. Isisilang siya, therefore, magkakaroon siya ng kapatawaran. Magsisisi yung tao. Kaya nga, if that person na nasa deathbed, mamamatay na o may sakit, pinatawag yung elders, nagsisi yung tao, ibig sabihin yung tao yun ay binorn again ni God. Bakit siya nagsisi? Binorn again siya eh. Hindi yun magsisisi kung hindi yun binorn again. Kaya yung mga elders o yung mga kapatiran, anong pwedeng gawin? Yung time nila, pinapahiran ng oil. Ibig sabihin, inaanoy nila, wow, nagsisi ka kapatid. This is a evidence na ikaw nga ay nasa Panginoon. So we will pray for you. Kaya pwede nang sabihin, pinatawag ko na ng Panginoon. Kasi nagsisi na siya eh. That is an evidence that God forgave him. Kaya nga sabi, he will be saved. That's why he will be saved. Okay? So mga kapatid, bilang application dito sa passages na binasa natin dito sa James, sana ay nagkaroon ng kaliwanagan sa inyo na this is not about just healing. First, this is about the prayer. Ministry natin to, ng bawat isa, to pray for those who are in sickness. But we should always think, ito yung application, that our prayer's goal, ito yung number 1 application natin, our prayer's goal is not just
for that person to be healed physically. Hindi yun yung pinaka-goal natin. Ang pinaka-goal natin ay yung taong yun sana someday ay patawarin ng Diyos. Kasi kahit pa ho pagalingin ni God yan ng paulit-ulit, kung impyerno ang punta ng taong yun, aanin niyo yun. Aanin niya yun. What we should pray for that person is God's forgiveness. Excuse me. Lord, sana po patawarin niyo yung tao. Sana po ikaw ang pumilo sa kanyang puso upang patawarin siya. Okay? This is the first application that we should do. Pangalawang application is wala ho sa kamay nino mang tao ang paggaling physically ng kapwa niya tao. Okay? Wala ho sa kamay ninyo. Kahit mag-pray kayo ng sangkaterba, kahit mag-pray kayo ng ubod ng tagal, kahit ubusin niyo yung lakas ninyo sa pag-pray. Kung hindi ka looban ni God, hindi. Okay? Wala ho sa kakayanan natin kahit marami kayong pera. Ang dami ho namin nakilala ni nanay ko dun sa ospital, nasa ospital ng tatay ko. Ang dami na namin nakilala na naubos na yung pera nila. Ganda, hirap-hirap, tapos ang ending patay din. Kasi walang magagawa kung talagang kukunin na siya ni God. Okay? Wala sa kamay nino mang tao ang buhay ng ibang tao. Okay? Kahit kayo pa yung papatay. Halimbawa, murderer kayo, pinasok niyo yung tao, tapos sinaksak niyo na sinaksak. Kapag ayaw pa mamatay ni God, okay, pag alis niyo, mabubuhay pa rin yun. Kung talagang kalooban ni God, mabuhay yun. Di ba? Ilang istorya na yung nabasa natin, napanood natin sa TV, na minurder yung buong family, minabuhay. Why? Kalooban ni God. Ibig sabihin, wala kanino man, kahit sa murderer pa. Okay. Hindi niya kayang kitilin yun kung hindi rin pahihintulutan ni God. Tandaan niyo yun, sa lahat ng sitwasyon, it is according to His plans and will. Okay? Kahit na nahulog pa sa bangin, kung kalooban ni God mabuhay, mabubuhay yun. Kung naalala nyo doon sa Skyway, yung bumagsak na bus, hindi naman lahat namatay May nabuhay. Diba? May nabuhay. Kung tutuusin, kung nakita nyo po, kasi yung isang ka-office mate ko, pinicturean niya yung itsura ng bus. Kung nakita niyo yung bus, napipi siya, nung bumagsak siya, nag-flat yung bus. Nag-flat. Kung iisipin nyo, parang walang mabubuhay. Pero ang dami pa rin nabuhay. I think 11 or 18 yung nabuhay. Oh, ba't ganun? Still, kalooban ni God na mabuhay sila. Diba? So, wala sa hawak natin yun. Hindi natin hawak yung buhay ng iba. It is still God's providence. Okay? So, I want you all to have your peace before God sa ating pananalangin. That when we pray, meaning, ang ibig sabihin ng offering prayer in faith, giving the prayer in faith, hindi po ito yung tipo parang positive thinking. Ang tunay pong pananalangin ay, ang ibig sabihin po is according to the will of God. Or thine will be done. Sa gayon, kung ganyan po yung ating magiging attitude, it will always give back to God the glory. Laging babalik at babalik sa Panginoon. Siya kasi ang may akda ng lahat. Siya ang nagtakda ng lahat at siya ang babawi ng lahat. Siya ang may akda, ibig sabihin siya ang gumawa, siya ang nagtakda, siya ang nag-destine o nag-predestine. Siya rin ang babawi, siya ang magsasaktuparan ng lahat ng bagay. Okay? So, I want you all to have your right attitude in our prayers. Kaya magkaroon tayo ng lahat ng tamang attitude natin sa ating pananalangin. It should always be, thy will be done. Okay? Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Panginoon, sa aming pananalangin, dalangin ko pong tulungan niyo po kami
to have the right attitude. I pray, Lord, na ang maging pinaka-ultimate goal namin when we pray for somebody who is sick, it's not just for him to be healed physically, but for him to be forgiven sa lahat ng sins na nagawa niya. And Lord, it's up to your will kung siya po ay pagagalingin niyo po physically. But the main goal of our prayers is for that person to be saved, for that person to repent, and for that person to be forgiven sa kanyang mga sins. I pray, Lord God, na tulungan niyo po kami na magkaroon din ng right heart, na isipin namin na wala sa kamay namin yung well-being ng isang tao. Hindi namin makokontrol yung circumstances sa anumang pong situation. At kayo po ang siyang kumilos every time we exercise the ministry of prayer. I pray rin, Lord God, na magkaroon kami ng right heart every time na meron kaming kapatiran na merong suliranin. For us to have the right attitude, Lord God, of concern, na magkaroon kami ng concern sa kanila, sa bawat isa, for us to offer prayers, Lord God, before you. To pray for our brethren, to pray for our brothers and sisters, sa anumang sitwasyon na meron sila. I pray that through this message, O God, ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan, na magkaroon kami ng puso na marunong manalangin para sa isa't isa. Thank you, Lord God. At sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.